Kai Sotto's return to action might be closer than we expect. Kaiju is now back in Japan doing non-contact training with his B-League team, the Koshigaya Alphas. Ka-Express, isa na namang magandang balita ang kumakalat tungkol kay Kai Sotto. Ayon sa mga unconfirmed reports, itinuturing na malaking success ang kanyang rehab mula sa kanyang ACL injury. Sa mga kontroladong scrimmages na sinasalihan daw niya, mas napansin na bumilis pa raw ang kanyang kilos kumpara bago pa siya ma-injury. Isang bihirang pangyayari ito sa mundo ng basketball dahil kadalasan mahirap ibalik ang dating bilis at galaw ng isang atleta matapos ang ganitong klase ng injury. Pero sa kaso ni Kai, lalo pa siyang umangat. Well, kung totoo ang mga balitang ito, siguradong mas dominante si Kai sa kanyang pagbabalik sa Japan B-League kasama ang Koshigaya Alphas. Sa kaligitnaan ng October, perfect timing din ang pagbabalik niya dahil bukod sa Japan stint, makakasama rin siya sa Gilas Pilipinas sa darating na November window ng FIBA qualifiers laban ng Guam. Alam naman nating lahat kung gaano kalaki ang maiambag ni Kai sa depensa, sa rim protection at sa opensa gamit ang kanyang taas at skill set. At ang magandang twist na rito, hindi lahat ng atleta ay nagiging mas mahusay pagkatapos ng injury. Well, sa katunayan, marami ang bumabagal at nahihirapang makabalik sa dating kondisyon. Kaya naman, malaking biyaya ito para kay Kai na hindi lang siya makabalik, kundi mas lalo pang gumagaling. At kung magtuloy-tuloy ito, posibleng magbukas ng mas malaking oportunidad ito para sa kanya, hindi lang sa Asia, kundi pati na rin sa international stage, gaya ng NBA Summer League at iba pang global exposure. Ka-Express, kung tuluyang mapatunayan, ang mga reports na ito, masasabi natin, Kai Sotto is back, faster, stronger, and hungrier than ever. At ang tanong, gaano kalaking epekto ang maidudulot ng mas mabilis na Kai sa Gilas Pilipinas at sa Koshigaya Alphas ngayong darating na season? Ka-Express, sa mundo ng sports, ang ACL injury ay madalas ituring na isa sa pinakamapanganib at career-altering na kondisyon para sa mga atleta. Maraming manlalaro ang bumabagal, nawawala ng explosiveness, o hindi na muling nakakabalik sa kanilang dating forma matapos tamaan ng injury na ito. Kaya naman nakakagulat at nakaka-inspire ang mga kumakalat na balita tungkol kay Kai. Matagumpay daw ang kanyang rehabilitasyon at higit pa doon, mas bumibilis pa siya sa mga ensayo at scrimmages na sinasalihan niya kumpara sa kanyang pre-injury days. Well, kung totoo ang mga reports na ito, malaking game changer ito para sa career ng ating 7'3 Pinoy Pride. Ayon sa mga insider, sa mga recent controlled scrimmages ay kitang-kita ang mas magaan niyang footwork, mas mabilis na rotation sa depensa, at mas malinis na pag-slide sa ilalim ng ring. Ang dating concern na baka mawala ang kanyang lateral movement matapos ang ACL injury ay tila nabaligtad pa. Dahil ngayon, mas lalong agile raw si Kai at mas kayang makisabay sa mabilis na galaw ng mga guards at wings. At ang ganitong klaseng progress ay bihira sa mga atleta. Kadalasan nagiging mas conscious sila sa kanilang galaw matapos ang injury, pero kay Kai, kabaligtaran ang nangyari. Posibleng malaking factor dito ang kanyang dedikasyon at disiplina sa training, pati na rin ang kalidad ng rehabilitation program na sinusunod niya mula sa kanyang medical team. Para sa isang batang big man na may height at length na pambihira, ang pagkakaroon ng added speed at explosiveness ay malaking edge para ma-dominate ang court. At hindi lang ito tungkol sa pagbabalik niya sa kanyang dating anyo, ito ay tungkol sa isang mas improved na version na Kai Sotto dahil sa kanyang bilis at mobility ngayon, kaya't na mas magiging effective siya sa pick-and-roll defense, mas makakapagbigay ng solid rim protection, at mas magiging threat sa transition offense kung dati ay nakikita natin si Kai bilang towering rim protector na kayang pumaste at umatake sa ilalim. Sa kanyang bagong bilis, ay maaari na rin siya maging mas dynamic na two-way big man. At timing din ang lahat ng ito. Sa kaligitnaan ng October, nakatakda siyang bumalik sa Japan B-League para sa Koshigaya Alphas. So isipin mo, isang Kai Sotto na mas mabilis, mas malakas at mas confident, matapos mapagtagumpayan ang isang career-threatening injury. Malaking bagay ito para sa Koshigaya Alphas na inaasahan ang kanyang presence bilang pangunahing import player na makakaangat ng kanilang kampanya ngayong season. At higit pa roon, siguradong malaking tulong din si Kai sa Gilas
sa nalapit na November window ng FIBA Asia Cup qualifiers laban ng Guam. Sa height, skill at improved athleticism niya, makakapagbigay siya ng bagong energy at confidence sa ating national team. Ka-Express, kung pag-uusapan natin ang epekto ng pagbabalik ni Kai, hindi lang ito tungkol sa kanyang personal na career, malaki rin ang implikasyon nito para sa Gilas na naghahanda para sa November window ng FIBA Asia Cup qualifiers laban ng Guam. Tandaan natin, ang ating national team ay matagal nang naghahanap ng isang consistent at reliable presence na kayang magbigay ng rim protection at offensive threat sa parehong pagkakataon. Kung matatandaan, nawala ng malaking piraso ang Gilas nang tamaan ng ACL injury si Kai. Sa kanyang pagkawala, kinailangang umasa ang koponan sa rotation ng ibang big men tulad ni Junmar Fajardo at AJ Edu. Habang kapwa magagaling, ang dalawang ito may mga pagkakataon na kinulang ang Pilipinas sa size, mobility at length para makasabay sa mas athletic na kalaban mula Oceania at Middle East. Dito, eksaktong papasok ang pagbabalik ni Kai, isang mobile 7'3" big man na may kakayahang baguhin ang laro sa depensa at magbigay ng instant scoring options sa ilalim. Well, ayon sa mga ulat, dahil sa kanyang mas mabilis na kilos mula sa rehab, maaari nang i-expect ng Gilas coaching staff na mas kayang makasabay ni Kai sa high-tempo plays ng mga kalaban. Kung dati ay nag-aalangan pa ang depensa kapag si Kai ang nakamatch up sa mas maliliit na forwards, ngayon ay mas confident na siyang makapag-switch at mag-recover. So, ibig sabihin, hindi lang siya basta shot blocker, maaari na rin siyang maging anchor sa ibang flexible defensive system. At bukod sa depensa, malaking bagay din ang kanyang presence sa opensa. Kai has always been a reliable lob target at post scorer, pero kung mas mabilis pa ang kanyang galaw, mas makapagbigay siya ng spacing at pick and roll efficiency para sa mga guards ng Gilas, tulad ni Dwight Ramos at Scottie Thompson. Ang simpleng bilis ng pag-roll to the basket ay pwedeng magbukas ng mas maraming opportunity para sa mga perimeter shooters tulad ni Sergio Perez at Renz Abando. Kung timing ang pag-uusapan, napakaganda ng pagkakataon. Ang inaasahang pagbabalik ni Kai sa mid-October para sa Koshigaya Alphas ay magiging tamang preparasyon para sa ating national team at sa kanyang duties sa November window. Magiging test run ng kanyang game readiness ang Japan B-League Games. At kung maganda ang kanyang performance doon, siguradong dagdag kumpiyansa iyon para sa Gilas coaching staff at mga fans. Ang pinakamahalagang aspeto dito Ka-Express ay ang inspirasyon na dala ni Kai. Hindi lahat ng atleta ay nakakabangon mula sa ACL injury na mas malakas at mas magaling kaysa dati. Para sa mga kabataang nangangarap na maging atleta, malinaw na mensahe ito na sa tamang tiyaga, disiplina at mindset, hindi lang posible ang comeback, maaari pang maging stepping stone ito para maging mas matibay. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.